Bakit ba kontrobersyal ang AKAP kung on paper nakakatulong naman ito sa mga nangangailangan? Tara, himayin natin. Ang AKAP ay short for Ayuda para sa Kapos ang Kita Program. As the name suggests, target nito ang minimum wage earners na mas lalong bumigat ang mga pasanin dahil sa tumataas na presyo ng mga bilihin. Financial assistance ito para sa segment of the population na hindi naabot ng tulong mula sa gobyerno dahil ang budget para sa ayuda ay mostly napupunta sa indigents o poorest of the poor. Noong kongresista pa si Erwin Tulfo, ganito ang paliwanag niya. Yung pong mga nagtatrabaho sa mga fast food, mga waiter, security guard, ito po yung mga 23,000 or less or 25,000 or less ang mga sinisweldo. Wala pong natatanggap na ayuda. Yung mga nasa middle class po na hindi nahagip ng ayuda, hahagipin po nitong AKAP. Nag-originate ang programa sa Kamara. Kumbaga, brainchild ito ni Speaker Martin Romualdez. When you have a leader who has accumulated political enemies left and right, hindi naman malabong ulanin ng intriga ang anumang mga proyekto niya. But the criticisms, some, if not all of them, are valid. Una, paano ba ito naisingit sa national budget? Noong 2023, hindi ito kasama sa proposal for 2024 called the National Expenditure Program or NEP na isinumite ng ehekutibo via the Department of Budget and Management o DBM sa Kongreso. Pero pagkatapos ng BICAM, na closed door by the way, napagdesisyon ng isingit ito. Nang lumabas na ang kopya ng 2024 national budget na pinirmahan ni Pangulong Marcos, boom! 26 billion pesos para sa AKAP. Kahit wala pang guidelines for its implementation at that time. In the Senate, I handle the DSWD budget, but this 26.7 billion in the budget of the DSWD is alien to me. Okay, suriin naman natin yung budget request ng DBM sa Kongreso for 2025. Wala ulit nakalagay na AKAP sa proposed funding for DSWD. See? Walang AKAP. It's apparent here na isningit ulit ito ng Kamara nang kinonvert nila ang NEP ng DBM into a legislative measure which we call GAB or the General Appropriations Bill. From 26 billion pesos, ginawa pa ngang 39 billion pesos. Pagkatapos ipasa ng House ang GAB, isinumite ito sa Senado na siya namang umalma, kaya tinapyas ng buo ang 39 billion pesos. Itutuloy ba natin yung AKAP? Ayan ang sagot. Kaya yung mga kasama natin sa Senado, nagdadalawang isip pa. No one else was in the room where it happened, but when senators and members of Congress came out of the BICAM, na-restore na ang funding for AKAP back to 26 billion pesos. Napagbigyan natin dahil nga itong AKAP ay mas lalo nating pinaklaro kung para saan ba ito. Ito ay yung pinirmahan ni Pangulong Marcos. Na-delay pa nga ng isang linggo ang budget signing noong Desyembre dahil sa dami ng kontrobersiya sa budget. Mapapaisip ka tuloy kung kasama ba ang AKAP sa trigger kay Marcos noong sinabi niya sa SONA na papalagan niya ang congressional insertions. Not his exact words, but basically what he meant when he said, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the National Expenditure Program. Number 2, whether members of Congress like it or not, hindi may iwasan ng comparison between pork barrel and AKAP, lump sum na nakasuksok sa budget ng DSWD. Kinumpirma naman ng opisina ni Speaker na ang mga kongresista, including Romualdez, pwedeng mag-issue ng endorsement o referral sa DSWD para mabigyan ng AKAP funding ang mga distrito nila. Pero hindi raw ito garantiya na maaprubahan ang kanilang hiling. Discretion daw ito ng implementing agency. Sabi rin dati ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, sinusuri, pinag-aaralan ng social workers ang request bago makalusot. Pero sobrang powerful ng referral mula sa opisina ni Speaker Romualdez. Naakusahan nga siyang ginagawang pabuya ang AKAP at iba pang ayuda program sa mga kongresistang dumadalo sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair. AKAP is a powerful political tool. Nakita natin ito noong naharang eleksyon. Well yes, generally, bawal ang pagbumudmod ng ayuda noong campaign period, pero madali naman ang workaround nito. Maraming politiko ang naglibot-libot at namigay ng ayuda bago pa ang opisyal na kampanya kasi wala namang batas na nagpaparusa sa premature campaigning. May lusot, basically. AKAP reinforces patronage politics. The reality is, many lawmakers have higher chances of staying in power and getting re-elected if they deliver projects that are visible and services that are felt by their constituents. Dahil mahina ang political system natin, tinitingnan ng maraming mga botante ang kanilang mga kongresista bilang takbuhan para sa mga tulong pinansyal at hindi tagagawa ng batas.
Kaya ang mga mambabatas naglalobby inside the halls of Congress for better ayuda funding for their districts. At its core, well-intentioned naman ang AKAP, pero patuloy itong uulanin ng kritisismo dahil sa proseso nito. Wala na ang AKAP sa 2026 NEP ng DBM. May tira pa raw kasing pera mula sa kasalukuyang taon at limited daw ang fiscal space ng gobyerno. Ang dapat nating abangan ngayong budget season, kung magiging bahagi pa rin ba ito ng budget sa huli, kahit pa tinanggal na ito ng administrasyon. For more stories, visit the Rappler website at mag-usap-usap din tayo sa Rappler Communities app.